Guys, i-unboxing natin yung binigay ng lola ko. Natatawa ako kasi ganito yun. Pagdating ko ng bahay, sabi niya, ay, binilahan kita ng ganito. Sabi niya ganun. Small galing sa UK. Binili nila sa London. Pasalubong na naman. It's pasalubong na yun. Bigyan mo ay panty. Binilahan nila. Ganito siya. Ayan. Bigyan mo ay panty. Ang cute. Ang cute. Sabi nga niya, sana magkasya sa'yo kasi small. So, habang nag-unboxing tayo, kain tayo nito. Thank you, Lord. Thank you. And, kinain ko to kanini habang nandun ako sa bus. Nakita ko bawal kumain. Cute niya ha. Ayan. Small. Pag mga parang UK, yung tawag dito, pang size na UK, small ako. Pag naman USA, small din yung yung size ko. Ayan. Tapos sabi nila sa akin, oh, malapit na matapos yung kontrata mo. Ganun ako sa huwag mong iisipin masyado yung sabi niya, huwag daw ako may stress, ganun. Maging masaya ako sa buhay. Wala, ang pangit tuloy nun. Ang cute. Ganda niya. Small ba to? Parang malaki siya. DKNY na. Ayan. Thankful ako kasi pag umuwi dito lola ko sa Singapore, meron ako laging pasalubong. Kung hindi damit, mga ganito or sapatos, ganun. So, I'm very thankful. Ayan. Kain tayo ulit. Mag-ice cream ako kanini. 3 points. Pati buhok ko makain. Pasawal. Ang cute niya. Very comfy. Hindi ko makita eh. Malabo na yung mata ko. So anyway guys, dito ko na-end yung vlog. Pinakita ko lang sa inyo binigyan ng lola ko. Kahit panty. I-vlog ko na rin para meron lang akong may upload. Alam niyo na. Sayang ang dolyar. Ayun. Kailangan nating mag-double kayod. Alam niyo ba, sobrang dami na. Natatawa ako sa TikTok kasi sobrang dami na nagbablog. Pagalingan na lang sa eco-content. Yung iba, nasusobrahan na nila kasi nag-aaway-away na sila para lang kumita ng pera. Tapos yung iba naman, nagiging tanga na para magkapera lang. Minsan niisip ko, yun na lang ba yung paraan para kumita? Although marangal, pero parang hindi na siya gaanong maganda kapag nasosobrahan. Kasi sabi nga nila kapag daw yung
pinipilit mo yung isang bagay, lalong bumabagal ang pag-asenso. Pero kapag yung parang dinadahan-dahan mo lang, slowly but surely, parang ganon. Kasi meron akong nakita isang vlogger, as in, talagang slowly lang siya na hanggang sa naging boom siya. Tapos, yung iba naman na naging vlogger na sobrang minadali, tapos bigla ding nawala. Ang dami. Ayan, ang cute niya, no? Cute siya. So anyway, thank you, Lola. Love you so much. Ayan. Si Lolo. Sabi niya, binilahan ka ng lola mo ng ganito. Sabi niya doon sa pagpasok ko ng bahay. Sabi niya, kamusta ka na? Gusto work mo? Huwag kang ma-stress ha. Sabi niya ganun. Kilala ka namin. Ganon. Tapos tinanong niya yung anak ko, si Chacha. Pinipilit niya yung anak ko na mag-nursing na lang siya. Mag-nursing na lang si Chacha para makapunta siya ng UK. Kasi mas in demand kasi ang tawag dito, nursing. Pero pwede din naman siya magtrabaho sa office nila lolo. Pwede din naman siya magtrabaho doon kung hindi man sakaling matuloy sa nursing. So anyway, bahala na ang Diyos. Ipapasa Diyos ko na lang lahat kasi mahirap kausapin yung anak ko. Ano bang course? Kasi kinausap ko siya kanina, sabi niya, Mama, ano ba kasi yung course na gusto mo? Nursing nga. Anong klaseng nursing? Kasi daw marami daw ibig sabihin ng nursing. So ako naman iniisip ko, nursing aid or nursing assistant ng doktor, ganon. Basta, nahihirapan akong makipag-communication sa kanya. Kasi ang dami niyang questions, ang dami niyang tanong na hindi ko masagot kasi hindi rin naman din ako natapos sa pag-aaral at hindi ko rin, kasi yung pangarap ko noon maging doktor or lawyer. Pero may nga utak ko kaya naging katulong ako. Pero ganun pa man, gusto ko yung anak ko maging nursing or basta nursing ang gusto ko sa kanya. Tapos gusto niya architect. Hindi naman in demand yun, mas in demand sa ibang bansa ang architect. Mas gusto ko sa kanya maging nursing para maging international, makagala siya kung saan, tapos mag-immigrate siya sa ibang bansa. Ayun, kasi wala naman din kaming, pag sa Pilipinas, wala naman din kaming magiging kamag-anak, diba? So, migrate na lang siya sa ibang bansa para makapag-asawa siya ng hindi ko naman minamaliit ang Pilipino. Pero mostly kasi sa mga Pilipino, di ba yung mga magulang, hindi nila tinuturuan yung mga anak nilang lalaki na tumayo sa sariling paa, hindi tulad sa ibang bansa na pag nag-asawa ka ng foreigner is napaka-independent. Yung mga lalaki kasi sa Pilipinas, hindi sila independent kasi kulang sila sa hindi ko naman nila lahat, pero minsan kasi yung i-educate mo yung anak mo na dapat ikaw yung yung parang magtulungan kayo mag-asawa, ganun. Hindi ganun, 'di ba, sa atin. Puro barkada, puro gimmick, ganun. Walang iniisip na problema. Ganun, unlike sa pag foreigner ka is trabaho agad, independent agad. Yung anak ko, ang naging problema ko lang, alam niyo kung tutusin, dapat graduate na yung anak ko ng ng high school, tapos college na siya sana ngayon, this year. Kasi di ba nagkaroon ng grade 12, ayun, doon ako na so sana, ngayon college na siya, o di sana, 18 years old or 20 years old niya, tapos na siya ng college sana, kaso hindi. Ayun, gusto ko siyang matapos ang pag-aaral para hindi siya maging matulad sa akin. Tapos gusto ko sabay niya yung pag-aaral niya at saka pagpa-part-time niya. Ganon. I hope so kaya niya. Yun lang hinihiling ko sa kanya. Yung makapagtapos siya para hindi siya maging kawawa tulad ko. Ang hirap kaya maging katulong, sa totoo lang. Hindi madaling maging katulong. Hindi madaling makisama sa ibang lahi. Hindi madaling kumain ng maayos. Magkakaroon ka ng, alam mo yun, pag kumain ka dito, wala ka ng manners. As in, mabilisan ka kumain. Tapos minsan pag nagpe-pray ka, parang yung ganun-ganun na lang. Parang minsan nag-a-apologize na nga ako kay God na hindi ako nakakapag-pray ng maayos. Humihingi ako sa kanya ng dispensa. Yun lang. So anyway, end ko na yung vlog ko dito.